Okay, welcome po sa ating mga kapatid, kaibigan. We are happy to have you today. Welcome po sa ating pagpapatuloy po ng ating prophetic insight on the book of Revelation, where we will be discussing, ano lang, it's not yet connected sa po natin. Is it connected? Okay, go live. Okay. Okay. So once again, we are happy to have you today. We are on our continuation of our study on the book of Revelation. This is where we will discuss about the investigative judgment for the dead and the living, because we believe and we know that there are dead who are written in the book of life. And so there is an investigation that will be going on as it is necessary to justly declare the verdict of the investigation. Okay? So, una sa lahat po, shout out sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay sa iba't ibang dako po ng ating mundo. Meron po tayong mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay sa Australia, New Zealand, sa Finland, at sa Zambia. At ganun din po sa Nepal. May mga kaibigan po tayo doon na nagpahayag po ng kanilang uh, ex- nag-express ng kanilang sarili na they are actually watching or they are just following our study. And so today we are happy to have you, for this is the part 2 of our study. So the book with the seven seals and the investigative judgment for the dead and the living. And these are actually the guidelines of interpretation of the seven seal. So atin pong matungayan at atin pong mapag-aralan kung paano po natin interpret yung seven seals. May mga prinsipyo at mga biblical principles po na dapat nating tandaan at ito po ay atin pong mapag-aralan sa ating serye dito po. Okay? Now, bago po tayo sa panalangin, ito po yung prayer thought natin ay nanggaling po sa Gospel Work. Okay? Gospel Workers, page 170, paragraph 2. Ito po yung pagkasabi, when the Lord works through human instrumentalities, when men are moved with power from on high, Satan leads his agents to cry fanaticism and to warn people not to go to extremes. Let all be careful how they raise their cry. For though there is counterfeit coin, this does not lower the value of that which is genuine, because there are spurious revivals and spurious conversions. It does not follow that all revivals are to be held in suspicion. Let us not show the contempt manifested by the Pharisees when they said, "This man receiveth sinners." Yan po yung accusation nila kay Kristo, ano? Na bagamat siya po ay nasa kalagayan ng tao, ay kinikilala at pinahayag niya po ang kanyang sarili na siya ay Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa ng sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi po mawala, kundi may buhay na walang hanggan. Okay, so ayan po yung ating thought for today as we seek the Lord in prayer. So let's kneel as we pray.
Okay. Lovely Father, once again, O God, at this moment we come before your presence. We humbly seek your guidance through the Holy Spirit that as we study your words, may it be that your Holy Spirit will guide us, that we may understand the things that you would like us to learn today. Bless your people. Isa-isa niyo po kami sa blessed at bigyan po kami ng karunungan upang amin pong lubos maunawaan ang mga pag-aaral po na aming mapag-aralan sa prophetic insights. At patuloy na aming inaasahan, Panginoon, na kayo po ang siyang mangusap sa bawat puso upang kami po ay makonvert doon sa katotohanan na nais po ninyong ipahayag. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy na kung saan ay dito po yung ating pag-aaral ay mga alituntunin sa pagpapaliwanag ng aklat na may 7 silyo. Ayan po yung ating title. This is part 2 of our study. Kaya nga po pasalamat tayo sa Panginoon na kung saan ay dito tayo sa online. May paraan po na tayo matuto sa mga biblical and spiritual information na nais po ng Panginoon na ihayag po sa atin. May mga dapat po tayong tingnan, ano? Na kung saan ay may sapat na halimbawa na ibinigay po ng ating Panginoon upang turuan tayo na huwag hamakin ang kanyang gawain sa pagbabagong loob ng mga kaluluwa. Yan po yung sinasabi dito. Na there is enough in the life of Christ to teach us not to sneer at his work in the conversion of souls. The manifestation of God's renewing grace on sinful men causes angels to rejoice. But often, this work has, through unbelief, been termed fanaticism. Minsan yan po yung akusasyon, na you are too fanatic with the things, especially with the Bible. But some of these truths that had been revealed to us are truly what God wants us to hear. Sabi nga po rito, and the messenger through whom God has worked has been spoken of as having zeal that is not according to knowledge. Kaya nga po sa ating pag-aaral po dito sa ating serye, atin pong natungayan kahapon na may mga prinsipyo po na dapat nating tandaan sa ating pagkaunawa po dito sa Book with the Seven Seal. Ano po yung mga tatlong bagay na napag-aralan natin kahapon? Okay. There are 3 things natin pong napag-aralan at ito po ay una, the continuity of events. Na it is a continuous events na kung saan ay ipinapahayag po na doon pa lang sa sulat ng sulat para sa mga 7 churches ay continuous po yung mga events, ano po. At kaya nga po ay yun ay mga introduction to the events that will transpire in the following scenario period of time. Kaya nga po tandaan natin yan, the continuity of the events. Pangalawa po, yung symbolic language. So there are symbolic language that we may be studying and encounter in the reading of the tinatawag natin mga kapatid na pag-aaral dito sa Book with the Seven Seal. And then, ang pang-apat po dito ay the truth about God's judgment in the heavenly sanctuary. So if we are taking the consideration that it is the investigative judgment that will be a process or procedure in heaven, therefore it must not start only in the Christian era, but it starts with the man lived in the world. Atin pong nabasa kahapon na mayroon pong tinatawag natin na yung the book with the 7 seals contains what? Ano pong nilalaman niya? The history of the world.
pag sinabi po natin na a book contained with the history of the world, then it means that kung saan po nagumpisa yung sanglibutan, doon po yung nakatala lahat. Kaya nga po, it was actually called the book with a seven seal. May mga silyo po, ibig sabihin may tatak, uh, may silyo. Anong silyo po? Sarado siya. Walang makabukas. Kaya nga po yung nag-cry out pong angel, ano, na no one in heaven, no one in earth, even under the earth can open the book. Walang maka-open. There's no one that can open the book with the seven seal hanggat pumasok po si Kristo sa open door. Kaya sa chapter 4 po ay atin mababasa at sa chapter 5 po ng Revelation. Kaya nga dito, ang mga ministro dapat po ay, sabi rito sa gospel work, ano, ito po yung mga guidelines na dapat po nating maalaman, na sabi nga po sa inspiration that ministers should present the truth in a clear, simple manner, na dapat po maunawaan ito. The fundamental rules in biblical prophetic revelations has fundamental rules na kung saan ay dapat po ay ating tandaan. At kahapon po ay na-discuss natin na uh, in our study of the symbolic language, we must be wise. Okay? Wise, diligent, directed, inspired, and faithful. So those are the things that we learned yesterday. Ano? Kaya nga po, sabi rito sa Revelation chapter 1 verse 3, Blessed, blessed is he that readeth. Kaya mapalad po yung mga nagbabasa. At hindi lamang po yung nagbabasa, no? And they that hear the words of this prophecy. At ang sino mang nakikinig, kasi doon po sa sulat po sa mga seven churches, ang huling talata po ay, ang sino mang may pakinig ay makinig sa sinasabi o sa mensahe sa mga iglesia. Kaya dapat po mga kapatid ating unawain na ang pakikinig ay isang bahagi po na kung saan doon mananampalataya o doon dumarating yung ating pananampalataya ayon po sa Roma 10:17. Nasabi po ron, ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. And then ano po mga kapatid, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Kaya nga po ito ay isang kapahayagan na kung saan ay ang nais ng Panginoon na ang kanyang bayan ay hindi lamang tagapagbasa, no? Kailangan din po makinig dahil mayroon po mga tao na nagbabasa pero hindi nakikinig. Ibig sabihin, alam nila. Alam nila ito, nabasa nila to, pero hindi nila naunawaan. Ibig sabihin, read that means understanding. And then, keep those things. Keep, ibig sabihin ay nasa atin na. Ibig sabihin, ito po ay ating sinusubaybayan, ating tinigtingnan at sinusundan kung ano po ang sinasaad sa propesiya. Because sabi rito, for the time is at hand. Kaya ito po ay napakalaga na ang prophetic insights, yung ating pananaw ay tama. Dahil kung ang ating pananaw po ay short of what is required, then we misunderstand the prophecy. Okay? Sabi rito sa Spirit of Prophecy, Signs of the Times, July 11, 1906, paragraph 6. Ang sabi po rito, let everyone, maganda po kung ang ating maunawaan ito at mabasa po sa Tagalog. Ano po? Nais ko pong i-kwan yan, i-translate, ano? Nasabi po rito, dapat pag-aralan ng bawat isa na pinagpala ng kakayanang mag-isip ang Biblia upang maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Ang banal na tagubilin ay ibinigay sa lahat
anuman ang antas ng pamumuhay, kultura o kapanahunan, huwag umasa sa ministro upang basahin ito para sa iyo. Ang Biblia ay salita ng Diyos para sa iyo. Si Kristo mismo ang nagpakaliwanag o nagpapaliwanag nito upang maunawaan ng lahat. Kaya ito po mga kapatid ay sadyang nais ng Panginoon mga kapatid na hindi lamang tayo magdepende sa mga ministro. Kaya sabi rito, in this book, divine instruction is given to all. The Bible is addressed to everyone, to every class of society, to those of every clime and ages. Everyone should read the Bible for himself. Kaya ito po ay napakahalaga. Ano po? Do not depend on a minister to read it for you. The Bible is God's word to you. And Christ has made this word so plain that in reading it, no one need misunderstand. So yun po mga kapatid, ano? So kailangan natin mga kapatid na bantayan na wag lamang po tayo magtiwala kung sino pong ministro ang magbabasa sa atin yan. Kailangan po talaga na tayo po mismo ang makaunawa nito. Let the humble cottager read and understand the word given by the wisest teacher the world has ever known. And among kings, governors, statements, there is none greater than he. Kaya ito po ay talagang klaro na ang Panginoon po ay nagbigay sa atin ng karapatan bilang individuals na makaunawa rin po. Kaya ang ating dapat gawin ay hilingin natin sa Panginoon ang pagkaunawaan. Mayroon naman po tayong mga translation sa ating Biblia. Kaya kailangan po ating basahin. So we need to read and follow them. Kaya sabi po rito sa 2 Timothy. Uh, 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ito po yung sabi ng talata ni San Pablo. No? All scripture. So lahat ng kasulatan po, mga kapatid, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Kaya ito po yung nais ng Panginoon natin pong maunawaan na all, hindi lang po bahagi. Hindi lang po bahagi ng kasulatan ang dapat nating basahin, kundi dapat po ay there is actually a comprehensive na pagkaunawa sa banal na kasulatan. Dahil ang kasulatan po ay, lahat po ng kasulatan ay kinasihan. Kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo. Kaya yung po mga kapatid, napaka-importante na tinuturuan po tayo dito kung ano pong ating dapat gawin. Ano? Pagsaway. So tayo rin po ay sinasaway. And then sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos na sa lahat ng mga mabubuting gawa. Kaya ang salita ng Panginoon mga kapatid, yun palang nagtuturo sa atin. Yun po yung kailangan. Yun po yung kumakatok. Doon po sa nabasa natin sa Revelation chapter 3 verse 20 na si Kristo po ay kumakatok sa pintuan at ang sino mang makarinig. So dalawang action po yung mga kapatid, kumakatok. Okay? At mayroong tinig. Kasi ang sabi po roon, ang sino mang makarinig. At ang sino mang makarinig. Okay. So kung makarinig po siya ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ayon po sa Juan 6:63. John chapter 6 verse
63. Sinasabi po doon that the Word of God quickeneth the soul. Siya po ang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay may kakayanan sa pagbukas ng kanyang isipan. Okay? Nakikinig siya. Pero walang kapangyarihan ng tao na buksan ang sarili niyang puso. Bakit po? Dahil tayo patay spiritually. Ang ating pong pinag-usapan mga kapatid is spiritual, ano? Yes, ang tao po ay may kakayanan yan. Okay, physical po. May kakayanan ka. Ano? Pero pag patungkol po sa mga spiritual na bagay, ang tao po ay patay ang kalagayan. Okay? Dahil nagkasala po tayo, naiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit ang Panginoon po ay nangusap at siya po ang nagsasalita sa pamagitan po ng kanyang mga salita. At ito po yung nagbubukas ng ating mga puso. Kaya ang pananampalatay dumarating. Dahil nakinig tayo. Ang sino mang tao na hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi po darating sa kanyang pananampalataya. Kaya ang sino mang mga tao na hindi po makinig sa mga presenteng katotohanan, hindi po sila dadako doon sa presenteng katotohanan. Kaya nga po sila po ay nag-reject din sa ating Panginoon. Sabi pa po rito, sa ikalawang teksto po nating babasahin, Isaiah chapter 28, verse 13. But the word of the Lord, sabi po rito mga kapatid, ito po yung mga prinsipyo, the guidelines, ito po yung mga guidelines of interpretation na kung saan ay dapat nating pag-aralan ang Biblia sa pamagitan po ng kanyang kabuuan. Kaya ang sabi doon sa Timothy, 2 Timothy, buong scripture, lahat po ng scriptura, ng Bible, should be studied. Kaya ito po yung kailangan natin na unawain mga kapatid, ano? Na hindi lamang po bahagi, kundi lahat po. Okay? And then, sabi rito sa Isaiah 28 verse 13, but the word of the Lord was unto them precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little, that they may go and fall backward and be broken and snared and taken. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Na dapat po yung pag-aaralan natin na kung saan ay ang Biblia pala mga kapatid ay dapat po susiin na isa doon, isa dito. Dahil sabi nga po, ngunit ang salita ng Panginoon ay naging sa kanila'y utos sa utos, utos at utos, bilin at bilin, dito'y kakaunti, doon ay kakunti. Yan po yung ating pagbabasa actually sa Biblia na kung saan ay dapat maunawaan natin na the whole Bible is an inspiration of the Lord na dapat po unawain sa bawat konteksto nito. Okay. Ang sunod po dito sa Isaiah chapter 8 verse 20. Ano pong sabi sa Isaiah? To the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kaya kailangan po mga kapatid, ang ating pagbabasa sa Biblia ay may kasamang espiritu ng hula. Dahil ang espiritu ng hula mga kapatid, yun po yung regalo ng Diyos para sa kanyang tunay na iglesia na siyang pangpahid sa mata. Okay? Pangpahid po yan sa mata para we can perceive or we can understand. Mabuksan po ang ating mga mata. Dahil ang Laodicean po ay bulag. Hindi po ba? Miserable. They are professing to be rich but yet miserable, poor, and blind. Kaya nga po sabi ng Panginoon, buy of me gold tried in the fire, white raiment so that you will be clothed from your boldness. Kasi hubo. And then eyesab that you may see, na makakita tayo. Dahil yun po yung pangbukas sa ating mga mata, yung espiritu ng hula. Okay.
Bilang background po sa ating pag-aaral bago po tayo tutungo doon sa chapter 4 and 5, John wrote letters to the seven churches in Asia, namely Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So these are actually the letters that was sent that were sent actually to the churches in Asia. Ellen G. White says that 7 signifies completeness. Acts of Apostles 5:85. A complete history of the churches in the New Testament era and predicts the characteristics of Christian churches in the future. Kaya nga po yun po yung application ng 7 churches. Historical, prophetic, and then the third is universal. Universal in the sense that it also applies before the Christian era, because there are also believers before the Christians. Kaya it's applied to the universal, mga kapatid. So Revelation chapter 1, ito po yung napag-aralan natin actually sa chapter 1, na this is a revelation of Jesus Christ. Kaya nga po dito ay matungayan natin na ito po ay kasulatan na pinahayag kay John para ipahayag sa lahat ng mga miyembro sa iglesia sa kasaysayan. Okay, kung ikaw po ay miyembro ng iglesia ng Panginoon, so tayo po ay subject. Tayo po ang subject ng letter na ito, na kung saan ito po yung mga mensahe para sa atin. Na kung saan ay sabi nga po rito na the fulfillment ng mga kasulatan ay progressive din po. May katuparan po ito sa nakaraan, ngunit ang huling sulat para po sa Laodicean is now applied to our church in these last days. Kaya nga po pinapag-aralan po natin na kung saan ay pagkatapos po na pinahayag yung sulat sa mga 7 iglesia, ay dito sa chapter 4 ay matungayan po natin na after this, okay? Kung atin pong buksan ang ating mga Biblia, ay pinahayag po dyan na after this, pagkatapos nito. Ibig sabihin ay pagkatapos noong naisulat yung 7 letters, ay pinahayag po ng Panginoon ang masunod na mangyayari. Ibig sabihin, the continuation of the events that will happen. Okay? Ang mangyari po dyan, na there is a door that is open. Na kung saan ay mabasa po natin dito sa Revelation. Na kung saan ay sundan po natin na yung chapter 4 is actually a continuation. Okay? It denotes that the event in chapter 4 and 5 predicted here the open door in the most holy place, in the investigative judgment, where it was actually also recorded in the book of Daniel. Daniel chapter 7 and 8, Daniel chapter 7 verse 9, at na-fulfill po yan noong 1844. Kung atin pong buksan, punta po tayo dito sa Revelation, na atin pong isa-isayin nito para maunawaan po natin na kung saan itong Revelation ay pagpapahayag po sa mga mangyayari in the future. Sabi rito, after this, I looked. Pagkatapos nito ay nakita ko. So yan po mga kapatid yung napahayag dito sa chapter 4 verse 1. After this I looked and behold a door. So yan po ay may pintuan na bukas in heaven. So there was a door in heaven that is open. At sabi nga po rito, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither,
and I will show thee things which must be hereafter. So ang kaganapang ito ay mangyayari sa kasunod. Ibig sabihin ay ito po ay propesiya na pinahayag po kay John. Na after po na isulat yung 7 letters, ay may kaganapan po na mangyayari na kung saan ito po yung pagpapahayag na mayroong pintuan na bukas. At ito nga po, dapat i-take note natin that the last church spoken of before John saw. Tandaan po natin ito sa pag-unawa sa The Book with the Seven Seal, ano? Na ang huling iglesia bago po ipinahayag yung chapter 4 ay yung Laodicea. At tingnan po natin mga kapatid na a door open in heaven to is Laodicea. It means that the judgment will come. Kaya nga po ang first angel's message ay sino po ang nag-sound nito? Okay? Sa panahon po ng actually kasama po ang Philadelphia na there is actually cleansing of the sanctuary pero hindi nila naunawaan yon. Okay? Na ang judgment pala ay mangyari doon sa langit. Okay? So ang unang nakaunawa po nito ay ang mga Seventh-day Adventists. Because that was the church that will open the Laodicea. At alam po natin yung Laos. Laos, people. Say, Dicea means judgment. Yan po ang mababasa po natin dito, no? Nasabi rito, it came from 2 Greek words, Laos, which means people. Dicea means judgment, meaning people declaring judgment. So there is no other group of people that are actually studying the judgment. And it is the Seventh-day Adventist. It connotes a time where God's judgment is at hand. 1844 as the year of the great disappointment, which as the year of great disappointment, which our pioneers understood as the cleansing of the sanctuary. Daniel chapter 8 verse 14 on earth. But Hiram Minson, yan po yung sinabi ko, di ba, na mapalad po sila dahil sila po ay maging maging pillars. Pillars of what? Pillar of the temple of God that will be established. And the temple is actually representing the Seventh-day Adventist. That it was established after the great disappointment. Kaya nga po si Hiram Minson and Ellen G. White was shown a vision. Had shown a vision that it was not the earth, but the most holy place open for an investigative judgment. Yan po yung misunderstood po ng mga Millerites at the time. Na si William Miller po ay nagkaroon po ng prediksyon na October 22, 1844, darating na po si Kristo sa lupa. Yun kanila po, kaya nagumpisa po yung Adventist sa panahon pa ni William Miller. Pero sila po ay nangingilin ng araw ng linggo. So they are first day Adventist. Sila po ay mga Sunday keeper. Ngunit pagkatapos po niyan mga kapatid, during the time ng Laodicean Church, dahil sabi roon sa first angel's message, mapag-aralan din po natin ito sa Revelation 14. Fear God and give glory. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him. Ibig sabihin, kasama po doon yung mensahe sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga po ang Sabat ay nabuksan din po mga kapatid. Kaya kasama po doon sa first angel's message yung tinatawag natin the judgment and the Sabbath truth na binuksan po yan mga kapatid, no? Kaya dito po sa ating pinag-aralan, dito po yung mga prinsipyo kung paano po maunawaan yung the book with the 7 seal. Inspiration says the 5th chapter
of Revelation needs to be closely studied. Kaya ito po yung sinasabi ng inspirasyon na dapat po nating talagang malapitang pag-aaral closely. Talagang makuan po yan yung taimtim na ating pag-aaral po sa aklat ng Revelation, especially dito sa chapter 5. It is of great importance to those who shall act a part in the work of God for these last days. So, kaya nga po yung Seventh-day Adventist, tinawag po siyang prophetic church. Bakit prophetic church, mga kapatid? Dahil the Seventh-day Adventist actually is the one that fulfills the prophecy. Sila po ang tinatawag na prophetic people, na sila ay may alam sa propesiya, na kung saan ay sila rin po ang tutupad sa propesiya because God wanted them to be prepared. At yun na nga po yung they actually keep the words of this prophecy. Yan po yung sabi kanina sa Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad ang nagbabasa, ang nakikinig, at ang keep. Okay? Na nag-iingat nito, nagbabantay dito na kung saan ito po ay malapit na ang katapusan. Kaya there are some who are deceived at this point of time actually, mga kapatid. They do not realize what is coming on the earth. Those who have permitted their minds to become beclouded in regard to what constitutes sin are fearfully deceived. Kaya marami po, mga kapatid, ang talagang ma-deceive dito na kung sana hindi po sila nagbabantay sa mga pangyayari sa hinarap. Unless they make a decided change, they will be found wanting when God pronounces judgment upon the children of men. They have transgressed the law and broken the everlasting covenant, and they will receive according to their works. Kaya ang sino mang humadlang sa mensahe ng Panginoon, mga kapatid, na there is a judgment in the church. Kasi ang judgment, mga kapatid, ay darating din po yan sa dalawang two stages. Una, ang judgment po darating sa unang nakareceive nito. Okay? So ang judgment po, mga kapatid, mauna sa iglesia. Because the church is actually the depository of all truth. Tayo po ang may katotohanan nito. Kaya nga po tayo ang hatulan ay mayroong harvest. Okay? So notice the nature and scene of this vision. There's a great importance to really understand the representations, the key that unlock the symbolic language. What are the keys to understand the scene depicted in vision? Ano po itong mga yabi na ito na mabuksan po ang ating pagkaunawa dito sa vision na pinahayag po kay John? Okay, tingnan po natin, mga kapatid. Number 1, one sitting on the throne. Verse 2, ito po yung nasasa dito. And immediately I was in spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So ito po ay isang proseso na mayroong nakaupo. There's a judge that is sitting on a throne. At ito po ay pinahayag din kay Daniel. Daniel chapter 7 verse 9. The throne cast down and the Ancient of Days did sit. Represents the Father. The judge. Daniel had seen it as it was prophesied by John. Had seen it as revealed in the fulfilled hereafter. That is actually na may mangyayari po, mga kapatid, na there is a door open in heaven. Yun po yung setting up of the throne. That there is a process of procedure that will happen. Yan po yung judgment. Okay? Pangalawa po, mga kapatid, na ito po yung mga bagay na dapat nating unawain. At ito po yung matandaan natin dito
na yung pagbubukas doon sa langit na yon ay mayroon palang pagsisiyasat. Ano? Na yung taon ng pag ah, pag-umpisa nito 1844 na kung saan yan po yung dakilang kabiguan na kanilang naranasan. So sinasabi po rito mga kapatid na mayroon pong mapansin tayo na ang talatang ito mga kapatid sa verse 2, talatang 2 ay kapariyo po ito na pinahayag din kay Daniel. Kaya dapat po ating ah, pag-aralan din yung Daniel. Ano? Yung pangalawa po rito, a rainbow around the throne. Verse 3. Sabi po rito, and he that sat was to look upon like a jasper and sardine stone. And there was a rainbow around about the throne in sight like unto an emerald. So there is a rainbow. Bahaghari. Kumakatawan ito mga kapatid sa pangako ng Diyos. Ano pong pangako ng Panginoon? Di po ba nagkaroon po ng baha? There was a flood, universal flood, sa panahon po ni Noah. Ngunit, after po ng flood na yon, ay may rainbow. So that is actually a promise, a token of His covenant to Noah. It is a pledge of God's mercy na kung saan ay mayroon pong kahabagan ng Panginoon na bagamat yes, mayroon pong judgment pero nandyan po yung habag ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na mananatili ng tao ay makasalanan. Kaya nga po mayroong paghukom dahil kanyang tanggalin, kanyang lilipulin ang mga masasama. Kaya pagkatapos po ng kanyang paghahatol ay mayroon pong paglilipol. Ano? So, ito pa ay pagpapahayag ng mercy ng Panginoon. Ang awa ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon na mananatiling makasalanan ng tao. Kaya there will be a judgment that will be uh, na ipapataw po mga kapatid. Sabi pa po rito, mayroon pong 24 elders. Huh? Verse 4, and round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. So ito po ay pinakita kay John na sa bukas na pintuan na yon, okay, mayroon po doong nakaupo. Yung una kanina, nakaupo yung sa trono. Tapos, sa likod niya ay mayroon pong mga bahaghari na yun po ay nagre-representa ng mercy ng Diyos. At mayroon pong mga 24 elders na nakaupo. Ito po ay mga jury. Dito po kinopya ang mga jury, kahit yung mga senador, di po ba? Ha? Sa USA, mga kapatid, may mga jury yan, 24 din po siya. Kasi dito po yung kinopya, no? At sa Pilipinas po, mayroon din pong 24 senator. Okay? So yun po mga kapatid, yung they are actually the one that is representing the judgment. Sila po yung magpapataw ng judgment, ano? So, in any court proceedings, there are juries selected convened to render an impartial verdict. In this case, John had seen a vision to happen hereafter. Kaya pinapakita po dito yung 24 elders na 24 na mga matatanda na kumakatawan po ito sa mga horado. Horado sa anumang paglilitis. May mga horado na pinili upang magbigay ng patas na pasya. Sa pangitaing ito, nakita ni Juan ang isang pangyayari sa hinaharap. Ito po yung talagang pinakita kay John. Ano? Itong 24 na mga matatanda ay mula sa mga umakyat
kasama ni Kristo na nakasuot ng puting kasuotan, nilinis at may koronang ginto at sa kanilang mga ulo at nagpapaiwatig ito mga kapatid ng otoridad. Okay? They have actually the crown of life. Inyo pong napansin na kung saan ay doon po sa seven churches, mayroon pong pangako ang Panginoon na kung saan ang sino mang magtagumpay ay may korona. Ah. So ito po ay applied doon sa mga taong nabuhay kasama niya. Okay? So the 24 elders that had become, sila po ay nagiging jury, hurado, dahil sila po ay nakaranas ng buhay sa lupa. Sila po yung dinala ni Kristo sa langit. Yan po mababasa natin sa Matthew 27 verses 51 to 53. Yan po ay mga namatay sa kanilang mga libingan at na-resurrect po sila, dinala sila ni Kristo. At yan po ay sinabi sa Desire of Ages 785 to 86 and then early writings 184 na kung saan yung mga umakyat doon sa langit ay naging hurado kasama ni Kristo mga kapatid nandoon. Na kung saan ay sila pala ay mga hurado doon sa hukuman ng Panginoon dahil there will be a judgment that will proceed. Ano pa po mga kapatid ang makikita sa scene? The seven lamps of fire burning before the throne. Yan po sa verse 5. Ang sabi dito, and out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. So mayroon pong seven spirits of God. Ibig sabihin ito ng seven, kompleto. Perfect. Perfect presence of the Lord. Yan pong ibig sabihin na yan. Na kung saan ay completeness nga po. Representing yung seven, yan po yung completeness of the truth. Completeness of all things that He has done. The churches throughout all ages. Hahatulan mga kapatid. Ellen G. White commented on this vision, Christ walks in the midst of the golden candlesticks. Na nandun po ang Panginoon. The presence of the Lord is amidst the seven churches. Na kung saan ay nandun po ang Panginoon. Sumusubaybay po ang Panginoon sa lahat ng mga iglesia sa kapanahunan ng kasaysayan. Okay? At sabi nga po rito, thus it symbolizes a relation to the churches. He is in communion with His people. Although He is the high priest and mediator in the sanctuary above, yet He walks up and down in the midst of the churches on earth. Yan po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun po yung tinatawag natin invisible guidance of the Lord na kung saan nandito po sa mga churches. It's a crystal clear indication to prove that it is an investigative judgment sin. Pinapahayag lang dito mga kapatid na itong nakikita po ni John ay proseso po ng investigation. Na nandun po yung mga jury, nandun ang seven spirits na yan po ay nagpapahayag po, ipinapakita po ng banal na espiritu ay gumagabay. Yan po ang mababasa natin sa verse 5. Seven spirits. This shows that the Holy Spirit has been guiding the churches from the very beginning by revealing light and truth to God's servants in its generation. Kaya bawat henerasyon mga kapatid ay nakaka-receive po ng mga mensahe. Kaya we cannot say that during the time na wala pa Seventh-day Adventists, hindi sila maligtas. No. They have the truth in their own generation. Kasi noong mga kapatid, alam po natin yung Seventh-day Adventist ay na-establish po siya after ng Great Disappointment, 1844. Pero before that, mga kapatid, may bayan po ang Diyos. May bayan.
may mga tao po ang Diyos, mga kapatid, in every generation. Kaya kahit sila po ay Lutheran noon, okay, sa panahon po ni Luther, sila po ay may katotohanang tinanggap. Ang kanilang katotohanan ay limitado sa atin ngayon. Sa atin ngayon, mga kapatid, complete. We have the complete truth. Dahil kung pag-aralan po natin yung Ezekiel chapter 4, mayroon pong 6 grade. Okay? 6 na mga butil. At ang butil na yon ay nagre-representa po sa mga katotohanang inihayag ng Diyos sa kapanahunan. Yung 6 ngayon kulang. Kaya there is a 7. Kaya itong 7, mga kapatid, is a complete and it is not a grain because this is a pure truth that God revealed to His people in these last days. Ano pa po nakita ni John? The sea of glass in verse 6. Sabi rito, and before the throne, there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. Okay, pansinin po natin dito ang una dito, mga kapatid, ay sea of glass. In prophetic symbol, sea denotes endlessness, walang hangganan. Glass as crystal, which means pure, eternal. So there is an eternal endlessness na nakikita, mga kapatid, because it is actually in heaven. Okay? So together it represents life eternal. So there is eternity in the process of the judgment that God is doing in heaven. Okay? There's an eternal life offered as reward to those saints na magkaroon po ng verdict ng eternal life. Kaya ang pinakita po kay John dito, mga kapatid, na mayroong open door, may trono, mayroong rainbow, mayroong 24 elders, mayroong 7 candlesticks, mayroong 7 spirits, may sea of glass. This is actually a situation or procedure of a court. Okay, may korte sa langit. Na yan po ang investigation. Mayroong investigation that will be going on. Kaya procedure po ito ng paghukom. Kaya kung mabasa po natin yung chapter 4, ganito pala yun. Ito pala yung, mga kapatid, ang procedure ng paghukom sa langit na nabuksan po yun noong 1844. Yung 1844, mga kapatid, ayun na yung pagpasok ni Kristo sa most holy place. Mapag-aralan po natin yung, mga kapatid, sa patuloy po natin pag-aaral, especially pag dumako po tayo sa Daniel na prophecy. I have also prepared a prophetic insights on the book of Daniel. So yan po ang kasunod after nitong Daniel actually. Okay? So, and then, ano pong ikapitong nakita ni John dito, pinakita kay John? The 4 beasts. Okay, nabanggit po doon sa verse 6. The 4 beasts full of eyes before and behind. Ano pong ibig sabihin yan? They represent the saints, the defendants, those to be judged. Revelation chapter 5 verse 8 to 9. Only human beings have been redeemed. The saints are not physically there. Yan po yung ating dapat i-correct, mga kapatid. No? Upon the judgment is going on, habang yung judgment po sa taas ay nagaganap, ang kanyang subjects ay nasa lupa. Kasi ito po ay ang bubuksan kasi doon, mga kapatid, yung book. Anong pong book na yon? Book with a 7 seal. Ayan. So, doon na tayo dadako, mga kapatid, sa book with a 7 seal. Dahil yun po yung bubuksan na nakatala doon ang mga pangalan ng mga namatay na nanampalataya sa Diyos. Okay?
Yun po yung ating tumbok ng pag-aaral na ito. Na pinapakita muna dito mga kapatid, yung situation, the proceeding of the judgment that is going on in heaven. So the saints are not physically there, yet are represented there symbolically as beasts. So ang pinakita po kay John mga kapatid ay may apat na beast na ito po ay simbolo ng mga tao, mga saints. Mababasa po natin yan sa Espiritu ng Hula, sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral, especially bukas and then next week. Dagdagan pa po natin yung mga kapatid, isa-isahin lang natin, At sabi pa po rito, in the same way that the beast of Daniel and Revelation symbolizes nations. Di ba sa ating pag-aaral sa Daniel, sa mga prophecy, the beast actually symbols of people. Okay? So nations, kingdoms. Kaya nga po, the same is true with what is now represented here in the book of Revelation. So ang first beast, ang binanggit po mga kapatid, apat na beast, At sabi rito, verse 7, and the first beast was like a lion. So ang unang beast dito mga kapatid is like a lion. And being the king of the jungle represents the first period of the history of the world. Dahil nabasa po natin mga kapatid na yun, the book with the seventh seal records the history of the world. So therefore, itong representation po ng mga saints na una po na beast dito ay lion. Okay? So lion is actually a representation of the first people to be judged. Na kung saan ay sila po ay may ito before pa po ito ng ceremonial service, na kung saan ay before the ceremonial system, it is actually from Adam to Moses. So ibig sabihin, itong first beast representing the people who have died from the time of Adam to Moses. Yan po yung first beast. Representation of the people who are redeemed. Kasi nagsabi sila dito mga kapatid, worthy, worthy is the Lamb. They sing. Ito po yung mga saved, pero it was in vision. Kaya tandaan natin mga kapatid, ito ay representation lamang kung papaano po nagaganap ang paghukom sa langit. Okay? At pinahayag po ito sa pamagitan po ng mga symbols. Kaya we need wise. Kaya we study about the foundation, na kahapon po ay talagang binalikan po natin yan, na a person who study the book of Revelation, especially chapter 4, should be wise, should be directed, should be inspired, should be what? Should be diligent, should be faithful. Yan po ang mga bagay na kailangan po, prerequisite in order for us to understand the book of Revelation. Dahil kung ito pong basahin natin, first beast, hindi natin maunawaan yan kung ano yan. Pero dito po sa prophetic insight, yung first beast representing the people from Adam up to Moses. Okay, the second beast, okay, sabi po rito, and the second beast like a calf. Okay? So, ang ikalawang beast po dito ay ito po yung calf. Parang guya. Kumakatawan ito, mga kapatid, sa panahon ng sistemang pang-seremonya. Kailan po nag-umpisa yan? Di po ba? Sa panahon ni Moses? Sa Exodus 25 po mga kapatid, verse 8, inutusan ng Panginoon si Moses na build unto me a sanctuary. And then they will offer. Mayroon pong ceremonial doon. Kaya itong beast, like a calf,
represents the period of the ceremonial system. Moses to the time of the cross. So yun po yung representation ng mga tao mula kay Moses hanggang kay Kristo. Dahil sa panahon po ni Kristo, si Kristo na po yung katapusan ng seremonya. Kaya pinako niya yung kautusan seremonyal. Hindi po yung 10 utos ang pinako sa cross. Ano po? So, ito po ay representation ng mga taong hatulan. They are sitting there in the judgment in the presence of a symbol but not physically present. Wala po doon ang presensya nila. Pinahayag lang po yun kay John para maunawaan natin na mayroon pong judgment na nagaganap sa langit mula noong 1844. Okay? Okay. Yan po mga kapatid. Ang pangatlong beast po ayon sa verse 7. And the third beast had a face as a man. Okay? At kinikilala po na ang man na pinipresent po dito ay si Kristo. So, it represents that Christ as the Son of Man, Acts of Apostles 55, paragraph 1, in the New Testament times, representing the third beast from the cross to the harvest period. Okay? So yan po mga kapatid, from the time of Christ up to the time of the harvest. Yung harvest period mga kapatid ay dalawa, di po ba? Okay, the first is in the church and the second is in the world. So, ito po yung tinatawag natin na yung harvest time ay pagsugod po ng harvest, yan po ang actually yung katapusan po nitong kasi tatayo po ang kanyang bayan na walang mediator. Yan po na mababasa po natin sa Espiritu ng Hula. Kaya yung pang-apat po, sabi rito, and the fourth beast was like a flying eagle. Okay. So the fourth beast was like a flying eagle. The eagle, he is considered as the king of the skies. Lumilipad. Di po ba? And messenger of the highest gods. With its keen eyes symbolize courage, capacity, strength, immortality. Take note the word flying. Therefore, it represents a period when the saints or the church is to be translated. It is actually during that time when the 144,000 are already sealed at yung great multitude dahil hindi na po sila mamamatay. So, they are representing by the eagle. So, from 144,000 up to the great multitude, yan po yung representation ng fourth beast. So, atin pong nalaman ngayong hapon mga kapatid na itong four beasts representing the saints from the time of Adam up to the time of Moses. Yan pong unang beast, lion. May ulo pong lion, ano? And then, pangalawang beast po mga kapatid, calf. Yung ulo ng calf, yung guya. Representing from the time of Moses up to the time of Christ. Okay, ang tatlo mga kapatid ay representing may ulo ng tao. Okay? Sabi rito sa verse 7 na yung the third beast had a face as a man. Okay, so representation of those people from Christ's time up to the time of the harvest. Okay? And the fourth beast representing the flying eagle. Yung flying eagle na yon, hindi na sila mamamatay. Ibig sabihin, they are the first fruit and the second fruit of the saved. Okay? So at least mga kapatid, dito pa lang ay meron na po tayong idea na sila pala yun nagre-representa pero wala sila doon. Ibig sabihin, yun po ay representation lamang na mayroon pong pag-uukom na nagaganap sa langit na nare-representahan
ng mga beast na yon na kung saan ay ang kanilang record pag-abuksan. So yan po yung pinakita kay John actually. Medyo malalim po siya mga kapatid kung hindi talaga tayo nag-aral sa prophetic insight. Ano po? The fourth beast had its of them six wings. Oh, itong mga four beast mga kapatid ay meron pong six wings. Ano pong significance niyan? Ah, ito pong six wings signifies that all of this mangyayari po sa panahon ng sixth seal. Okay. Sa ika-anim na silyo. At yan po mga kapatid ay sa panahon po ng 1844 up to the time where it will have the harvest mga kapatid. So wings in this vision could not represent strife or swiftness because all of them had. It only represent periods of time when the judgment begins. Kailan po ba nag-umpisang judgment? Di po ba 1844? So doon din po nag-umpisa ang sixth seal. Okay, ika-anim na silyo. Ibig sabihin, itong ika-anim na silyo, ika-anim na kapitulo sa aklat ng buhay. Dahil mapag-aralan po natin mga kapatid na yung the book with the seven seal is the same as the book of life na doon nakasulat po ang mga pangalan ng mga nanampalataya sa Diyos. Yan po ang napakagandang liwanag, maliwanag na pagkaunawa po dito sa book with the seven seal. Dahil po sa ating panahon ay limitado mga kapatid, ayaw ko po talaga magsubra tayo sa panahon, pero napakaganda po kung ating mapag-aralan. So bukas po ay dadagdagan po natin dahil hindi ko po matapos itong ating pag-aaral sa ngayon, pero we will continue and I assure you that everything that we need to learn will be taught o ay maituro po dito mga kapatid kahit mag-extend pa tayo ng mga araw. Ngunit hindi po tayo dapat magsubra sa isang oras. Minsan mga kapatid, nagsusubra po talaga tayo sa isang oras. So sorry for that mga kapatid dahil hindi ko minsan mapapansin na nagsubra na pala tayo sa isang oras. So pasensya po sa mga kapatid natin na maiksi po yung panahon na yung ating listening period na kung saan ay minsan nagsubra po tayo sa isang oras. Okay? So kung mayroon po kayong mga tanong, karagdagan po sa pagkaunawa, then you can just open your mic. Sige po. Brother Glenn, ano Yeah. yung este? Ano po? Ano yung este? Anong este? Ay, may ano, Okay. Signs of the times po. okay, okay. So, yun Signs lang. of the Thank you. times. Sorry po. Okay, akala ko ano po yun. Okay, Signs of the Times po yun na aklat na yan po ay kapanahunan na ni Ellen G. White na nagkaroon siya po ng sulat na may article po siya na sinulat. So, doon po nabase yung sa na yun, yung statement. Okay? Okay, thank you. Okay, maraming salamat. Yes. Sister Tanong po. Susan, sige po. Magandang hapon po. Yun pong kay Ezekiel Apo. ay hindi pala po kumpleto. Ang talagang kumpleto po ay ibinigay kay Juan. Apo. At yung pong mga binigay ng Lord na mga simbolo sa bawat mga tatak na ipinakita ay sa Apo. bawat doon sa judiciary throne Aha. ay salamat po na mas malinaw na po ngayon. Hindi ko po yun talaga naiintindihan. Okay, yan po mga kapatid, yung apat na yun ng mga beast ay representing of those people. Pero dito po sa ating pagbukas ng silyo, doon mas lalo nating maunawaan mga kapatid, may mga stages kasi ang seven seal mga kapatid, yan ay para kung atin pong i-consider sa libro ay chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, hanggang 7 chapter po yan.
So, yun po yung mga tala ng mga panahon na kung saan ay nandoon ang bayan ng Diyos na namumuhay. Ibig sabihin, itong seal number 1 ay may period po yan. Ang sunod na period, yan na po yung second seal. Third seal, fourth seal, atin pa po yung mabubuksan at mapag-aralan po bukas. Umpisa na po natin. Baka mag-extend pa po tayo next week. So, yan po ang ating sundan lang mga kapatid. Ano? Dahil hindi ko po talaga maubos kaagad sa isang upuan lang. Kaya hinati-hati po natin para maunawaan po natin na ang Biblia pala ay napakaganda. Kasi kung Opo. maunawaan po natin ito, wow, ito na. Mababasa mo muli, ay ganito palang kahulugan ito. Ito pala ay judgment na nagaganap sa langit na kung saan ay there is a continuation of the judgment that is being done in heaven. At kung matapos yan mga kapatid, sa chapter 8. Chapter 8 po, there is a silence in heaven. Yan po yung cessation of the judgment. 'Di ba may sa korte po mga kapatid ay may session po na mag-session muna, stop muna. Oo. So yan po ang mangyayari. Chapter 8 po yan. So sundan po natin yan sa ating pag-aaral. Okay? Meron pong isa, Opo. doon pong 24 elders, ang Opo. tanong ko po noon ay, nasaan na yung mga binuhay ni Lord? Saan na Ah, pumunta? ah. Yung pala po Sila na nga po kasama yun. sa langit. Yung 24 elders po yun ay pinili mula doon sa mga taong dinala ni Kristo. Opo. Yung Pili pong po sila. pinili doon. Opo, pinili po sila. Sila po ay mga talagang pili na mga jury. Ibig sabihin, mga kwan po sila na nakaranas po ng hirap sa lupa. Ano? At dinala nga po ni Kristo kasi sabi niya, okay, nakaranas kayo ng karanasan bilang tao, kaya kayo ay nakaunawa kung ano ang nature, ano po, gaano kahirap harapin ang problema sa lupa. Kaya kayo ay naging jury. Ayan po mga kapatid yung talagang explanation dyan. Na ito po yung makaulang pananaw na atin pong sinishare sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na minsan mga kapatid ay talagang wala tayong unawa sa mga bagay na ito. Pero ngayon mga kapatid, mabuksan po talaga ang ating mga mata. Salamat po sa inyo. Amen. Thank you po. Brother Glenn, ah, yung akala ko yung katong nabanhang nga kauban ni Kristo nanguli sa ilang pamilya. no, hindi po. Dinala ni Kristo po yun sa langit. Ano? At Okay. sila rin po ay isa sa mga sa pag-aaral po sa ceremonial harvest, sila po yung tinatawag na wave shift. Yung wave shift po, Okay. sila po ang winawagayway na sabi ni Kristo, I have won. I have bring the trophies of those who have died, but now I bring them here in heaven na ako'y nagtagumpay. Kaya dala niya doon sa langit. Representation po yun ng kanyang aanihin sa lupa. Na mayroon din pong buhay na magaganap po mga kapatid na ililigtas ng Panginoon. Okay? Si Brother Pero, Brother Marshall, Glenn, siguro meron pong sasabihin, sige. Brother Marshall? Ah, wala po, Pastor, na Okay. Kasi nag-open po kayo ng microphone, sorry. Sige po, sino Brother po? Glenn, Sige po. sana lang, hangyo lang ko. Pwede isugod, ibalik nimo sa primero. Wala man gud ko naka-start god. Okay. Ako man gud i-screenshot. Okay po. Inuganan yun. Yan. Okay. So ito Okay. po ay yung book with the seven seal, ano? At investigative Sunod. judgment. Guidelines Okay. of interpretation. And then yung prayer thought po natin na dito Okay. po ay lahat ay aakusahan ka pa na fanatics ka. Kung nag-aaral ka Okay. ng Biblia ay panatiko ka daw. Pero may mga bagay mga kapatid na dapat unawain, ano? Kaya binalik ko po itong tatlong bagay sa pag-unawa po natin, guidelines sa pag-unawa po sa sulat o sa Revelation na may continuity of events, symbolic language at truth about God's judgment in the heavenly sanctuary. Yan po yung ating mababasa actually sa Revelation chapter 4 and 5.
At in-introduce ko rin po dito na ang mga ministro dapat ay magturo nito na simple na maunawaan po ng ating mga kapatiran. Kaya simple lang po yung pagkuha natin, bagamat gumamit po tayo ng English, pero tinatranslate po natin na in-explain po natin sa makakaya ko na common para sa atin. Ano? At ang makaunawa nito mga kapatid, yung mga wise, diligent, directed, inspired, at saka faithful na mga sumusunod. Sumusubaybay po sa pag-aaral. Kasi kung ang tao ay hindi rin po nagsusubaybay, hindi niya po maunawaan ito. Okay? Ah, okay? And then, Ayan, tama na. Okay. Salamat okay, yun na kayo. po. So lahat ito mga kapatid ay talagang nandun din po sa ating website. Ano? I-type lang po ninyo yung prophetic insight. Type niyo po sa Google ano ninyo at saka sa mga invitation actually natin mga kapatid, may sinulat po ako doon na link. Ikuha niyo lang po 'yon. I-click niyo lang yung link ng prophetic series. Prophetic series po. Pag makita niyo po yung link diyan na may https bit.ly/prophetic series. Yung prophetic series na yan mga kapatid, i-click nyo yan at nandoon yung outline. Lahat ng mga sinabi ko mga kapatid na nakikita ninyo sa screen ko ay nandoon po yun, outline, English at Tagalog. So may Tagalog na translation na po yon. So kung gusto nyong basahin yung Tagalog na version nitong pag-aaral na ito, then you can open that one. At yung presentation natin mga kapatid na sa YouTube ay nandyan din. Yung https://bit.ly prophetic studies naman siya. Okay? Pag i-click nyo yon, pupunta kayo sa YouTube. Okay? So yun po mga kapatid, nandyan po sa ating mga link actually na pinapasa po natin sa invitation. Okay? At you can ask me if you need it. I will share to you the link. Okay? Okay, wala na po. Mayroon pa po bang pahabol na question or Thank comment? you, Pastor. Naunawaan ba, Brother Marshall? Ah, maraming nauunawaan, Pastor. Amen. Okay, so kung wala na po mga kapatid, ay bukas naman tayo magkita. Ano po? At sa ating mga taga-subaybay po sa ating live, salamat po sa inyong pagsunod po ng ating pag-aaral. At bukas po ay madagdagan pa po ang ating pag-aaral o natutunan dito. At siguro mag-extend pa tayo hanggang next week, ano? Dito sa ating serye sa Seven Seal. Okay? So tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat muli na kami po ay nagkaroon po ng malalim na pag-aaral po dito sa Revelation chapter 4 and 5. Tulungan nawa ang bawat isa, Panginoon, na amin pong lubos maunawaan na mayroon palang proseso ng paghuhukom sa langit mula noong 1844 na kayo po pumasok po doon upang buksan po ang book with the seven seal. Kaya tulungan po kami, Panginoon, namin pong maunawaan na itong chapter 4 ay nagbubukas po ng karunungan patungkol sa investigation na nagaganap una para sa mga patay at ito ipagpapatuloy hanggang sa mga buhay. Kaya tulungan po kami na maging handa rin po kami na madatnan kami ng Panginoon na gumagawa ng sang-ayon lamang po sa inyong kalooban at nagkaroon ng tiyak na pamumuhay ayon sa inyong mga salita. Isa-isa inyo po kami sa pag-bless sa mga oras na ito at amin pong sinasampalatayanan na kayo po ang magtawag ng inyong tunay na mga tupa
mula sa aming iglesia sa Seventh-day Adventist na maunawaan po ito at kabilang po sila sa inyong tatawaging unang bunga. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon at kung may mga pagkukulang kami, Panginoon, tulungan niyo po kami na maunawaan ang lahat ng mga bagay sang-ayon sa inyong kalooban. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. So, God see bless you po. Salamat. tomorrow. Bye-bye po. Bye po. Bye. Okay, Thank you. God God bless you. bless. Bye. Salamat. Okay, Bye. bye-bye. Bye-bye. Sir Marisa, thank you po. God bless. Bye-bye.